Tama yung kapag mali ako. 5:02 na. Kunti na lang. Let's go. Aga. 5:17 yun, di ba? Welcome to Korea. Guys, look, nandito ba talaga tayo sa Korea? Ano nga ba ang mga requirements pagpasok dito sa South Korea? So, isa-isahin natin. At is yung e-arrival card. So, ganun yung nangyari sa akin. Ano ang mga applications na kailangan mo? So, of course, number one, neighbor map. Of course, is the internet. Ano ba malaman is kung paano ka makakapunta sa Seoul Station, sa Myeongdong, or kung saan ka man nakastay from Incheon. So, itong Incheon Airport kasi, option is limousine bus. So, yun yung ginawa namin nung unang punta namin ng Korea. What is your love song? So, sorry, Cebu talaga pipiliin ko. Confirm, cash. So, gagamitin natin. K-pop Hotel Seoul Tower. Tapos, doon na yung Pamyongdong, pagdiretso niyan. Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, pupunta na tayo ng South Korea! So, ang oras ngayon is 4:33 AM. So, ang first train kasi is 5, so 45 minutes yun, pero 9 AM yung flight natin. Kaya sobrang inayos ko pa lahat ng baga. Kulang pa! So, 20 kilos na kasi yung kasama sa binuk ko, Jeju Air, plus may additional na 10 kg na hand carry. So, mamaya, ayusin ko sa airport kasi 21 kilos yun as of the moment. Pero bahala na mamaya. So, ngayon nagmamadali ako, mag-check out pa tayo. Dapat natin maabutan yung first train going to the airport. Buti na lang, sa baba lang yung station ng Shin Imamiya Station, as in sa baba lang nitong hotel, and then diretso na yun sa airport, walang babaan. Tara na! Ang dami kong dala. Sinuot ko yung pinakamakapal na jacket kasi pampabigat to. Sa yung hand carry ko. Ito. At yung aking laptops. Let's go. Miss ko tong hotel. Hindi na ako gaano nakapag-ayos, guys. Sorry naman sa itsura natin ngayon. Nagmamadali tayo. So kung mapansin nyo, doon yung Dubot Sumaen Station sa may Marunouchi Line. Tapos ito yung hotel ko. Sa likod niyan, yun yung sakayan ng Shin Imamiya. Diretso na ng airport. Bye Hotel Pivot! So ayan naman guys, sa Family Mart. Sa dulo may Family Mart din, di ba? Yan yung Shin Imamiya Station. Papunta yan ng airport. Diyan lang yung sakayan. Tapos ayun lang yung hotel, oh. So lahat napakalapit sa hotel. Nilalaban ko talaga yung hotel, no? Paano nagmamadali ako, di ba? So ayun lang siya. JR Line, Shin Imamiya Estacion. So while waiting, dyan tayo sa Shin Imamiya, dyan tayo papasok. So sabi ni Google, dito tayo sa Shin Imamiya Station pumasok. Tapos Nankay Line lang yan, itong kulay blue. Tapos 8 stops lang yan. Dire-diretso na yon. Tapos pagdating sa Izumi Sano, remain on board lang tayo. Ang total estimated fare 970. So wala nang babaan to, dulo na to ng airport. Pero ang problema guys, kasi doon ako sa may Terminal 1. Itong mga, wala daw train station diretso ng Terminal 1 Dahil lahat puro Terminal 2. Yung sa akin, low-cost carrier yun. Lahat kasi ng low-cost carrier nasa Terminal 1. Jeju Air kasi ako. Pero medyo mahal ko siya nabuo kasi last minute nga dahil nga because of BTS, nagkagulo-gulo yung Japan trip natin. So, Nankay Line, diretso na yan. 407 yen na lang pala pera ko. 900. Saan tayo maglo-load? Ay, doon pa yung load ano. Doon daw tayo sa platform 3 guys. Hindi ko maintindihan yung mga ano. So, wala bang elevator? Tingnan ko nga. Ang laki ng pagdan. Kita ako. Tayo 3 and 4. Pero bakit ganun? 3 and 4. Pero andun daw sa 1 and 2 nakalagay Kansai Airport. 1 and 2. Wala. Ang gulo. Yaman mo nang amat sa elevator. Sabi dito guys, diba? Platform 3, Chotenkako Tower exit is exit. So, ayun yung nakita ko. Chotenkako Tower exit, east exit. Pero bigla talaga ako nagdalawang isip. Sabi dito 5:17 AM yung first train. Maaga pa tayo. Wala pa nga 5 So sana tama tayo, no? 5:17 AM oh. Guys, anong gagawin ko? Tinat ko si ChatGPT. Sabi naman dito platform 3. Pero may sinasabi din siyang platform 2. Grabe, na-stress ako. Bahala na. Ako guys, sabi nga this is not the Nankay Line, this is the JR Line. Nankay Line is on the outside. Tama yung patog ko, mali ako. 5:02 na, kunti na lang. Let's go. Aga. 5:17 yun, di ba? Guys, pili ko tama na. Ayan o. Nankay. Grabe, tara na. Ito, ayan o. Enter by west exit. Ayan yung west exit. Problema ko na lang hagdan. Mataas, let's go. Naka 1 down na ako dito. Alam mo, aakyat pa. Naka 2 down na ako. So, wala talagang elevator. Grabe talaga to sa Japan. Ang taas. Grabe. 5:06 na. Hindi tayo susuko. Hindi tayo waiter. Let's go.
Walang may ng escalator, walang Jo. Tingnan mo. Spy nga dito. Don't keep na pahinga bago pa makatuktok sa dulo. Alam niyo na pa airport ko. Hindi naglagay ng elevator, escalator. Totoo ba, Japan? Nakarating na tayo. Hindi ko na yata kaya. Grabe yung pawis ko ngayon. Platform 3 daw tayo. So tama na, ayan o. 517 Airport Extra. 509. Umabot tayo. Kita ba yung pangapawis ko ngayon? Wala, ayaw. JR counter? Where is that? Westgate? Okay. Oh, late na tayo. Nagka-problema pa. Pinapunta ko dito sa office. Ba't hindi ka gumana? Okay, thank you. Hindi ko alam ba't hindi nag-work. Pero napagod ako. Grabe. Tapos ang kapal pa ng jacket ko. Init na init ako. 5:12. 5 minutes na lang nandyan na. Pero minsan kasi kadalasan, before 5:17, andyan na yung train. Buti na lang ngayon wala pa. Platform 3 and 4. Bababa pa pala tayo, guys. Hindi na natapos to. Buti na lang may elevator nakalagay. Buti na lang may elevator. Diyos ko, Lord, thank you. Sakto dumating, guys. 5:17 daw, di ba? 5:16. Sakto 5:17. Tara na. Sakto na tayo platform 3. Thank you po, Lord. Ayan o. Nankai Line. Ito pa yung mga elevate. Mas maleta lahat. So, guys, 6:03 a.m. na. Nako, 9 a.m. tayo. Dapat 2 or 3 hours before. So, sa Terminal 2 tayo. Kaya magta-transfer pa tayo. Kasi low-cost carrier lang yung Jeju Air. Kaya pag ganun daw tayo. Pag Terminal 1, yung mga high-end dyan. So, doon lang tayo sa mumurahe. Tuloy na natin to. So, ayon sa aking research, sa Aero Plaza daw, yung sakayan na free shuttle from dito sa Terminal 1 papuntang Terminal 2. Doon daw yung sa may first floor. Ayan o. 970 yen ang nabawas. Kaya yung Aero Plaza, buti na lang malapit lang. Ayan o, free shuttle bus for Terminal 2. Tundan lang natin yan. So, ito tayo. Jeju Air, Seoul Incheon, 761302. Pero yung free shuttle bus, buti na lang may mga signage na first floor. Shuttle bus, sige mag-ano na lang tayo. First floor daw. So, rent a car meron din. Welcome to Kicks Rent a Car. So, pero tayo mag-elevator. Dami natin dala eh. May escalator din naman, pero elevator na lang. Hindi tayo exit dyan kasi dito yung kanyang sinabi, Terminal 2 free shuttle bus. Ayun din na meron ding signage doon. Malayo pa ba? Sabi dito, to Terminal 2 parking 3. Doon yung free shuttle. Parking, ay baka malapit na. Ayan na yun. Sana maabot naman natin. Wait. Terminal 2? Okay, tara. Just in time lang tayo, guys. Sana umabot po tayo. Sana hindi tayo late. 6:11 a.m. no? Ganito yung itsura ng free shuttle bus. Parang sa atin din. Sabi ni Google, guys, from Terminal 1 papuntang Terminal 2, itong free shuttle, 7 to 9 minutes. So, medyo mabilis lang siya. Pero tumayo na ako. Kasi mabilis lang. Dagat talaga ng Kansai Airport. So, doon tayo sa international departures. Diretso tayo dito. Kasi pag domestic daw, pag ano. Sabi ng signage, ayan o. Yeah. Grabe, babalik na naman tayo ng Korea, pero this time mag-isa tayo. So, last time kasama ko si Puchi at saka si Pin. Hello sa inyo magkapatid. Dito na ako sa loob, guys. So, dito siguro bawal na mag-film. Babalikan ko na lang kay mamaya kasi baka bawal mag-film dito. Okay, guys, nakapasok na tayo. Time check. 7:29 a.m. Tapos ang boarding namin is 8:30 ng umaga. So, kumain muna ako dito sa may Nana's Green Tea. Kasi medyo gutom na ako. Ito yung order ko, burger steak with soup. Nagkakahalaga ng 2,000 yen. Tara, kain tayo. Grabe, na-stress ako. Pero buti umabot tayo. Tikman lang natin. Parang miso soup. So, let's try na this. Ang sarap kasi may cheese. Favorite ko yung cheese, di ba? Right. Yung cheese yung nagpasarap. Lumilis ko to sa Japan. Ang sarap. Wow, very good. Ito yung nagpasarap, guys, yung cheese. Pero masarap din naman yung sauce niya. Ito lasang miso. So, guys, nakaboard na tayo ngayon. Nandito tayo sa pinakaunahan. Ito yung maganda pag unahan kasi maluwag yung bandang ganito. Bye-bye, Japan. Mamimiss ko talaga yung Japan. Balik ulit tayo. 차트바카오 둘째, 산소 마스크는 산소가 필요한 비상 시 머리 위 선반에서 저절로 내려옵니다. In case of an emergency, Paalis na tayo, guys. Wala akong katabi. drop down from the overhead bin. Sino gusto tumabi? 네, 방역 마스크. Yeah, welcome to Korea. Guys, look, nandito na talaga tayo sa Korea. Bakit may paganyan sila? Cute nila, oh. Welcome to Korea! Ay, grabe, nakabalik na ulit ako sa Korea. Oh my God. After a year, after 2 years, nandito na ulit tayo sa Korea. Ang saya lang. Pagkanto na, oh. Yay! Sabi niyan, welcome, JD.
Thank you. Thank you guys. Thank you for having me. Ang cute, oh. May paganto na sila ngayon. Or dati na to. Ako lang nahuli. Cute. Ang ganda ng airport ng Korea. Well, hindi magpapatalo ang naiya. Naiya. Baka naman. Meron na silang smart entry service registration para sa mga bansang yan. Pero dahil Pinas tayo, hindi tayo dyan, dito tayo. Ang haba ng pila guys. Magganto tayo, Korea e-arrival card. Ay sa wifi nila. And scan natin. Guys, nakalagpas na tayo ng immigration. Nagulat ako walang tinanong. As in, binigay ko lang yung passport ko. Tatak na siya. Ay, dinikit na yung sticker. Then yun na. Dito kasi hindi nagtatatak. Sticker lang dinidikit sa passport. So, andito tayo ngayon sa baggage claim. Hanapin natin yung sa Jeju Air. Nakita ko na kanina eh. Ito oh. So, carousel number 5 tayo. Dahil tayo, Jeju Air 7C139. So, nandun sa dulo ang carousel 5 and 6. Kasi ano pa lang to eh. 6. Ito tayo, carousel 5, Osaka, Kansai. Ay, ayun, nakita ko na sa dulo. Yun. So, guys, andito na ulit tayo sa South Korea Airport. Nandito tayo sa Incheon Airport. Grabe guys, kanina hindi ako gaano makapag-vlog kasi super dami kong dala. Plus sa may bandang immigration, may mga areas doon na bawal mag-video, which is nag-comply lang ako. And ano nga ba ang mga requirements pagpasok dito sa South Korea? So isa-isahin natin. Of course, una yung passport mo. So dapat meron kang valid passport at least 6 months. Pangalawa is yung napaka-importante is yung visa. So pinaprint ko lang yung visa ko kasi alam nyo naman sa South Korean visa. Unlike Japan, pag Japan kasi nakadikit na yun sa may passport mo, yung visa mo. Pero pag South Korea kasi digital na sila, ida-download mo lang sa internet, then isa-save mo sa sarili mong documents or sa sarili mong drive, and then ipiprint mo lang sa may bond paper. So ganun lang lagi ako kapag napupunta ako ng South Korea. So pangalawa ko na, and then pangatlo, yung hotel bookings mo kasi just in case na hingiin ng immigration, nangyayari kasi yun. I-get ready mo na yun kung sa Agoda ka man, sa Klook, kung saan ka nag-book, kung sa trip.com. So naka-ready na yung dapat mga screenshot, or else ready ka rin dapat kapag nanghihingi sila ng mismong sa may application. Ipakita mo lang. So pwede ka naman connect dito ng internet kasi paglapag mo dito sa South Korea, parang Japan, ganun din naman na meron agad free internet. So ang advice ko lang, wag ka lang munang mag-access ng mga bangko mo, mobile banking apps kasi pwedeng baka mag-cause ng issue. Pang-apat is yung e-arrival card. So ganun yung nangyari sa akin. Dapat kahapon ko siya gagawin, pero sa sobrang busy ko kahapon, nakalimutan ko. So naalala ko na lang nung nakita ko na nagpipill up yung mga tao. So may option doon na doon ka lang magpipill up na mano-mano by paper. Kaso nga lang ang daming tao doon and all. Mas madali kapag ka via online. So ako, may QR code doon, in-scan ko lang, then doon ako isa-isa. Tapos ilalagay mo lang doon yung passport mo, pipicture mo yung passport mo, tapos i-autofill noon yung information ng base sa passport mo, yung name, age, birthday, tapos expiration ng passport mo. So ako nahirapan lang ako sa part na ilalagay mo yung address mo na pagtutuloyan mo dito sa South Korea. Kasi kapag ka nilagay mo yung address, i-click mo yung search button. So dapat lumabas doon yung pinaka-address ng hotel mo. Kasi kapag hindi, mag-error. Ganyan nangyari sa akin. So ako, hirap na hirap ako talagang kung ano yung eksaktong nakalagay, pati yung dash, kinopya ko siya ng eksakto, tapos puti na lang lumabas. Hinanap ko hanggang 10 pages yon. So lumabas naman siya. So I don't think magiging issue yon, pero okay na yon. So yun lang yung mga basic requirements. Kung may iba kayong case or so yun, kung may iba kayong cases, depende na lang sa inyo, dalhin nyo na lahat ng important documents. Pero sa case ko kanina sa immigration, nagulat ako, wala talagang tanong, as in, binigay ko lang yung passport ko, visa ko, tapos ang next na ginawa, pinaano agad ako ng fingerprint, ilalagay doon. Tapos ang galing nga kasi diba, nalaman na Philippine passport holder. Siguro may in-scan siya doon. Nagsasalita yung machine, diba? Kunyari, if sa English, please put your middle finger into the screen, blah blah blah. Ganon English. Nagulat ako nung ako na kusang nagtagalog, ilagay mo ang iyong talagang Tagalog siya. Tapos nung tapos ako, sabi niya, maraming salamat po. So wala lang, nakaka-amaze lang, share ko lang. So yun yung mga basic requirements sa pag-enter dito sa Korea. Pero sabi ko nga sa inyo, lahat dalhin nyo rin yung bank cert nyo, bank statement, kasi baka hingian kayo ng proof of financial capability. So lahat ng meron kayo nung nag-apply kayo ng visa, dalhin nyo. Ganon yung laging ginagawa ko kahit sa Japan. So usually hindi naman ako tinatanong eh. Ewan ko kung bakit, pero lagi akong usually hindi tinatanong
tinatanong. Sa iba nakita ko kanina ang tagal, ang haba ng pila kasi may mga parang nai-stop sila kasi ang daming tinatanong sa kanila, ang daming hinihinging documents. So mabuti na lang, mabait sa atin si Lord na walang tinanong sa atin. Siguro dahil nga pangalawa ko na rin sa Korea, tas frequent traveler din naman ako. So kailangan maging confident ka lang kasi the more na makikita nila na kada tanong is parang nagnararattle ka na hindi mo alam yung gagawin, na parang confused ka, kinakabahan, mas lalo sila magdududa. Kaya kailangan confident ka. Lalo, of course, kapag nagsasabi ka naman ng tama. So ano nga ba ang mga dapat mong malaman pag pupunta ka dito sa Korea? Ano ang mga applications na kailangan mo? So of course, number 1, Naver Maps. So Naver Maps ang magliligtas sa'yo dito. So sabi nila, or dati kasi naalala nyo nag-Korea kami, kalad ka rin lang ako. So hindi ako yung nag-navigate noon. So kaya parang first time ko ngayon as a solo at lahat first time ko. So yung Google Maps kasi 'di ba sa Japan super accurate as in. Pero dito hindi siya accurate. Nangyari na sa amin yan dati. Naligaw-ligaw kami nung gamit namin yung Google Maps. So late na namin nalaman na ang pinakamagandang maps app pala na pwedeng gamitin dito is yung Naver Map. So yung Naver Map napaka-exact talaga niya dito, so hindi ka ililigaw unlike Google Maps. So mas gamitin nyo ang Naver Map. Pero syempre kung komportable kayo sa Google Map, it's up to you. Pero may chances na maligaw kayo, mapunta kayo sa ibang lugar. Kagaya nung nangyari sa amin. Number 2, T-Money Card. Kung ang Japan, ang transportation system nila sa may mga trains nila, ang gamit is Suica Card. Dito naman, T-Money Card. So T-Money Card, meron na ako. Hindi kasi ito na-expire. Sinerge ko sa internet. So sana totoo, no? Babalitaan ko kay mamaya. Once na nagka T-Money Card ka, forever na yun sa'yo. So ako, meron na akong T-Money Card nun. Hindi ko tinatapon. Siyempre, hindi talaga ako mapagtapon eh. Kahit nga yung mga previous Suica Card ko nasa akin pa eh. So, ang previous T-Money Card ko ay bigay ng aking friend na si Christine. Hi sa'yo, Christine Legaspi. Etong si V. T-Money Card. Ayun na, T-Money Card at si V ng BTS. So, alam nyo naman, si V ang bias ko. Kaya ito na ang gagamitin ko. So, iloload ko na lang to ngayon kasi marami naman ditong convenience store. Ang sikat dito kasi is GS25 at saka Nice to See You. So, yun talaga yung, dun lang tayo pwede magpa-load. At saka pwede rin naman siguro sa iba. Pero mostly sa convenience store pwede. Hindi ko lang sure kung meron pa sa train station. Meron sa train station. Pangatlo, of course, is the internet. So, ako, nag-book lang ako sa Klook. Dapat kasi talagang ibubook ko is yung eSIM. So, kanina i-check out ko na. Pero sabi ko, check ko muna yung mga reviews. May mga pangit na reviews. May mga magaganda, of course. Pero may nakikita akong pangit na reviews na hindi raw talaga dumating yung QR code, walang email. Ang daming ganon sa kahit iba-ibang provider. Chinek ko may ganon. Tapos, ang naging hassle daw, 12 hours daw sila nag-intay sa airport. Unresponsive daw. So, sabi ko, oh my God, ayoko ng gantong stress. Kaya, I always go talaga sa physical card. Pero guys, again, kung gusto nyo yon ng eSIM, go kayo. Kung physical SIM card, go kayo. Kung ano sa tingin nyo, yung mas magiging less hassle. Ako kasi gusto ko lagi less hassle eh. So, ang pinili ko na naman, of course, yung physical SIM card. Naalala nyo, nag-Japan tayo. Hindi rin ako nag-eSIM. Nag-physical SIM card din ako kasi napakadali niya at saka wala talagang hassle kasi mismo pipick upin mo doon kung pag may problema, masasabi mo agad. Unlike kapag eSIM, mag-reach out ka pa ng customer service like kagaya ng mga reviews na nabasa ko na ang dami-dami nilang problem na wala naman nag-reply. So ako, ayoko ng ganung hassle lalo kapag nasa abroad ka. So I always go sa safe lang. Napaka-safe ko mag-travel, no? Yeah, I think it's okay lang naman na mag-safe ka mag-travel kasi nasa ibang bansa ka. Pero kung adventurous ka, gusto mo ng ganun, go, mag-eSIM ka. At ang kinagandahan ng eSIM na nabook ko ay meron din siyang free na T-Money Card. Pero kukunin ko pa rin yun kahit meron na ako, di ba? Pero syempre gagamitin ko tong aking BTS BB. Siya ang gagamitin kong T-Money Card for this whole trip sa Korea. Ang next na paano ba malaman is kung paano ka makakapunta sa Seoul Station, sa Myeongdong, or kung saan ka man nakastay from Incheon. So itong Incheon Airport kasi is malayo ito sa pinaka-center sa Seoul. So ang number 1 option is limousine bus. So yun yung ginawa namin nung unang punta namin ng Korea nung November 2024. Tatlo kami nun nila Christine and si Puchi. Hello sa inyong dalawa. So pinili namin yung option na yun kasi ang dami naming bagahe. So pag ang dami mong bagahe, ang hirap kapag magte-train ka kasi kagaya ng ginawa ko kanina sa Kansai Airport. Todo bit-bit tapos tawag dito, pagka bit-bit mo, punta na naman, akyat ka na naman hagdan. Super hassle. So ngayon, baka ganong option na lang din yung gawin ko. Pangalawang option, kung konti lang dala nyo, I recommend mag-train kayo.
So sa train dito, nandito lang yon, connected lang din yun dito sa Incheon Airport. Napakadali mag-train, makakapunta ka na dun sa paroroonan mo. Pangatlo, private service. Kung mayaman-yaman ka, mag-private service ka, mag-book ka sa Klook na pwede kang ihatid diretso sa hotel mo. So ideal yon kung marami kayo, lalo kung may seniors kang kasama, tapos kunyari 5 kayo, tapos ang dami nyo pang bagahe, di ba? Ang hirap nun. So, mas advisable na mag-private tour kayo. I-search nyo lang sa Klook. At ang next, of course, ang kanilang pera. So, sa Japan, ang pera nila ang tawag is Japanese yen. Sa Korea naman, ang tawag ay Korean won. So, magwi-withdraw tayo ngayon dito sa Hana Bank. So, sana gumana kasi may mga nakita ko sa mga TikTok na hindi raw gumagana yung withdraw. Pag magwi-withdraw ka dito sa Hana Bank, tapos pupunta ka pa daw sa may second floor na departures area. So, ganun yung gagawin natin ngayon. So, ako ang ginagamit ko pag magwi-withdraw ko sa ibang bansa is, of course, is either GCash or Maribank. Kasi sila yung pinaka may magandang exchange rate. Pero kayo, nasa inyo kung gusto nyo GoTime, kung gusto nyo sarili nyong bank, nasa sa inyo. Pero kasi ilang beses ko na yung nagawa, tried and tested, GCash or Maribank. Pero talaga, recently, Maribank talaga yung magandang exchange rate, kaya Maribank yung ginagamit ko. And then yung yen natin, alam ko kasi may 10,000 yen pa ako kasi nag-withdraw kahapon. Sabi ko baka kailanganin pag mag-airport. Ayoko rin ng hassle na biglang mawawalan ka ng pera. So baka ipa-currency exchange ko na lang yon doon mismo sa Myeongdong na. Kasi kapag dito daw sa may airport, di ba parang medyo mas malulugi ka ng konti. So doon na lang tayo magpapa-money exchange sa my airport. And now, ang gagawin natin ay pipick upin ko na ang aking SIM card and ang aking T-Money card. At papaloadan ko na rin tong T-Money card ko na to and mag-withdraw na tayo. So, tara na! So, before natin gawin yan, guys, nakalimutan ko mag-trivia sa inyo kanina dahil nagmamadali tayo. Pero back tayo dun sa pinanggalingan natin, yung Kansai Airport. So, alam niyo ba guys, yung Kansai Airport, yung pinanggalingan natin dun sa Japan, sila ay may record na walang nawalang bag or luggage since nag-open sila noong September 1994. And to date, ang bilang ng luggage na na-assist nila is around more than 300 million with zero losses. Grabe guys, ganun sa Japan. Ganun sa Japan. Grabe no, kaya nakakaano sa Japan kaya ang sarap bumalik-balik kasi alam mo talagang grabe yung government nila sa kanila mag-care. Sana all. Baka may laglag bala dun. Charot. Saka alam niyo ba yung Kansai Airport guys, nasa middle of the sea siya. So ayun yung pinaka first ever airport na binild in the middle of the sea. Kaya napansin niyo na bibideo tayo kanina. May mga ano doon, malapit siya sa dagat, ganun. Yung nagbibideo ko. Dagat talaga ng Kansai Airport. So yun nga, since isa siyang island, para siyang Mall of Asia, di ba? Para siyang island, I mean, sea siya, dagat, tapos tinayuan ng mall, ganun yung Mall of Asia. Tapos ganun din naman yung Kansai Airport. Dagat siya, tapos tinayuan siya ng airport. Pero ayon sa report, konti-konti na raw talagang lumulubog yung Kansai Airport. Up to date, ang record is around 38 feet na or 12 meters na yung lumubog dun sa may Kansai Airport, yung pagbaba ng lupa. Pero ngayon naman daw, ginagawa na ron ng paraan ng Japanese government para hindi yun magtuloy-tuloy. Tapos, naalala nyo na 1995, meron daw earthquake, cover earthquake ang tawag nila. Sobrang lakas daw yun noong 1995. Pero yung Kansai Airport, na-survive daw niya yun with almost zero damage. So, matindi rin ang pagkakagawa nila sa Kansai Airport. Siyempre, alam nyo naman, Japanese things. So, ngayon daw, sa World Expo preparation nila, parang nag-undergo na raw yung plans for the renovation para in the future, sa upcoming World Expo in Osaka, ma-accommodate nila more than 40 million people. So, ganon katindi ang Japan. Sana all. Okay guys, so yung next trivia natin. So, alam nyo ba guys na supposed to be, wala talaga ako dapat sa Korea ngayon. Kasi, naalala nyo nung nag-travel, story time lang tayo. Nung nag-travel ako noong November 2025, autumn season yun sa Japan. So, paglapag ko pa lang sa Philippine Airport, pagkabalik ko, sabi ko, oh my God, gusto ko na talagang bumalik sa Japan. Kakalapag ko lang ng airport. So, ang ginawa ko, pagkalapag ko lang ng airport, nasa airport ako, nag-book na ako ng plane ticket para sa Sakura season, which is ito ngang March to April. Grabe, ganun ako katindi sa Japan noon. Nagustuhan ko talaga yung Japan. And supposed to be 3 weeks ako doon. So, book na lahat. Pati plane ticket ko, hotel accommodation, nakabook na. So,
So, medyo mura yung that time kasi malayo pa eh. From November, December. Tapos, ang travel date pa is March and April. So, ang mura din ng mga hotel. Hindi naman super mura, pero mas okay yung price niya kasi malayo pa. And then, yung BTS, bida-bida, nag-announce ng world tour. Alam pala nila na nasa Japan ako. So, tinapat pa nila. Nagigigil talaga ako sa BTS. So, ang nangyari, kinancel ko yung dapat talaga hindi na ako matutuloy sa Japan. Sabi ko, no. Sige, magko-Korea na lang ako. Sabi ko, i-go ko na to. Kasi nga, late sila kasi November, December, nag-book na ako ng mga plane ticket and hotel. Tapos, nag-announce sila parang January or February if I'm not mistaken. So, naruin talaga. Sabi ko, oh my God. So, ang ginawa ko, wala pa akong ticket noon. Ang hirap kaya talagang makasecure, guys. So, ang ginawa ko, hindi ko muna kinancel yung mga bookings ko. So, pinag-iisipan ko, ika-cancel ko na ba? Wala pa naman akong ticket. Saka kasi, ilang beses na ako na broken hearted dahil nga, ilang beses akong nag-fail. Ran Seokjin, hindi ako nakasecure. J-Hope sa Korea, hindi rin ako nakasecure. Tapos, ito nga, yung pangatlo is tapos yung dating permission to dance concert, hindi rin ako nakasecure. Tapos nung concert nila sa Busan, nung free concert, wala rin, hindi rin tayo napili. So, grabe guys, yung pagiging broken hearted ko. Pero guys, nilaan ni Lord na makakuha tayo ng ticket ngayon, OT7! Kaya guys, grabe, alam niyo yung feeling na ilang beses ka nag-fail 1, fail 2, fail 3, fail 4, fail 5. Pero ngayon, OT7! At mayroon pa. Nakuha ko kung ano, VIP sound check. So, VIP tayo, guys. Nasa unahan tayo. Doon ako sa SF3. Sa side yon kasi gusto ko talaga sa center. Kasi, syempre, ayun yung pinaka-center. Pero sabi ko, it doesn't matter. Kasi there's no such thing as bad seat pag BTS concert. Kahit nandun ka sa dulo, kahit nasa Gen Ad ka, walang bad seat doon. Basta nandun ka. There's no such thing as bad seat pag BTS. Diba, guys? Okay, hindi. Basta for me, there's no such thing as bad seat. So, sabi ko noon, kung ano kung masecure ko, go na. Gen Ad, nasa tok-tok ako, nakita ko lang silang parang langgam, is okay. As long as the spirit na nandun ako, as a K-pop lover, kasi alam nyo naman, di ba, lagi ako nanonood ng concert, BTS, 17 and Hypen. Tapos naalala ko, nung huling punta ni Hobie sa J-Hope on the stage, sa Manila ako nakasecure. Hindi talaga sa Korea. Ang hirap mag-secure sa Korea, guys. Alam nyo yan. Tapos, na-secure ko noon, napunta kami sa barricade. Sobrang lapit. Tapos, ang swerte nga namin, kasi nga, after noon, pinalabas kaming lahat para sa may send-off. So, labas lahat. Random lang. Since pagod na kami nung kasama ko si Tin. Hi, Tin. Christine Legaspi. So, ngayon, nung pagod na kami, nagpapapila sa labas noon para sa send-off. Kasi random pala ang send-off. Ito lang, story time lang to ha. Tapos ngayon, pagkapila namin sa send-off, wala talaga kami. As in, sa sobrang pagod na namin kasi galing pa kami sa shift noon, night shift kami. Tapos ang out namin is Saturday morning 6 a.m. Tapos ang concert, kailangan nandun ka na 11 a.m. 12 a.m. Alam niyo naman pag K-pop, sobrang aga, di ba? Kasi mag-strapping ka pa, may sound check and all. Kaya super aga mo talaga dapat. So wala kami katulog-tulog, pagod na kami. So malampak lang kami dun sa may dulong linya. As in, gilid na gilid. Tapos dulong-dulo. Ngayon, meron palang 5 linya na hindi nga namin alam na may 5 palang linya. So ngayon, umupo lang kami doon. So malampak lang kami na ganyan. Tapos, random yung pagtawag. Unang pinapasok, yung parang nasa inner lane. Kaya talaga swerte yan nun. Tapos nagulat kami, guys. Pangalawang pinapasok, yung lane namin. Yung pinaka nasa sulok. Kaya kami dalawa. Alam mo yung barricade na kami ng concert, nung pinaka-actual na send-off, nasa barricade kami, guys. Mapapanood nyo yung sa TikTok ko. Ay, ang OA ko, di ba? Parang, doon kayo nakatingin, guys. Ako lang to. Hindi to si Hobie. Sarap. Tapos, hindi to si J-Hope, guys. Ako lang to. Tapos ngayon, napunta na naman kami sa barricade. So, yung unang concert, nakamayan ko si J-Hope kasi nga nung sound check, bumaba siya, tapos nagganon-ganon siya. Kaya parang ang sarap sa feeling pag K-pop fan ka. Siguro hindi mo naiintindihan ng lahat, guys. Kami lang
na makakaintindi. Kaya, siguro naman hindi lang sa K-pop yun. Siguro, kung fan ka na, kunyari, si Olivia Rodriguez. Ano pangalan niya? Olivia siya, di ba? Olivia Rodrigo. Basta, fill in the, ano na lang kayo, multiple choice question, pili na lang kayo kung ano doon. Kunyari, yun yung favorite mo, tapos nakamayan mo. Di ba? Yung iba dyan, kunyari, Bini ang gusto, nakamayan mo ang Bini. Yung iba, SB19. Ganun ang feeling, guys, pag sa K-pop, kung sino man yung idol mo. So, yung iba nga, kunyari, Sharon Cuneta. O, edi pag nakamayan mo si Sharon Cuneta, idol mo siya, ang saya mo. So, ganun yung feeling na hindi namin ma-explain as a fan. So, nakamayan ko siya. For me, super duper grabe na yung achievement for me as a fan. And of course, BTS yun. Di ba? Ang tagal ko silang inantay. Grabe, sobrang tagal. And then, akala ko tapos na yung aming, ang dami kong kwento, no? Dapat sa next video ko na to sinasabi eh. So, sige, sa next video ko na lang kikwento to. Kapag araw na ng concert! So tara na. Totoo na to, pipick upin ko na talaga ang aking SIM card at ang aking T-Money card. So alam nyo guys, pagka yung mga K-pop, dyan sila umaano sa labas ng Incheon Airport. Hello sa inyo K-pop. Ba't wala kayo ngayon? Ngayon kayo lumabas. Ngayon kayo magpakilala kung sino kayo. Wala sila. Pero wala, totoo na to. Let's go! Ay, out of service. Hindi tayo maka-withdraw guys, out of service. So, hindi natin malalaman kung talagang gumagana ba o hindi. Oh, mukhang pwede na. Kasi kanina naglalagay lang sila ng pera kaya ayaw. Cash withdrawal, ba't ayaw? English, foreign card, withdrawal. Card, saan may lalagay? Saan yun? Ito. Dito? Dok, walang nangyari. Baka kinain na. Ba't IC card? IC card? Ba't IC card? Anong pinagagawa sa IC card? Naray ko yung foreign card guys. Tignan natin kung gagana. Please insert your card. Ba't IC card na naman? Ayun, cash withdrawal. Pero Mastercard nakalagay. Hindi ko alam kung Mastercard ako. Okay. Wala, hindi ko alam kung magkano. Siguro ano na lang, 100,000 won. Balik tayo. Masyadong malaki siguro. Magkano ba yung 500,000 won? 500,000 won guys, more roughly ano daw yun? 20,000 pesos. So medyo malaki siya. So 10,000 pesos lang yung ano. Siguro mga 200,000 won na lang. Sige, ulitin natin. Foreign card, pasok ng card. Hirap na mag-withdraw dito. Parang kailangan maging cum laude ka pa. Hindi ko kasi tinignan tuloy kung Mastercard ba yun. Kasi Mastercard na nga lang. So siguro ano na lang, 200,000 won. And number of 50,000, the desired number of, then press. Ano yan? Ba't may ganun pa? Number of 50,000 won. Hindi siguro 5 na lang. Nulaan ko lang. Ay, maximum of 4 nga. Tas 5 pa. Edi 4. Then press. Ano yan? Anyong. Ano ba yan? Number of 2,004. O, tapos enter. Enter your PIN. Huwag kayong tumingin. And, do you want to print receipt? Yes. Would you like to continue? 200. But may 48 na won na fee. Ayan o. Yaman na nga. Oh, naka-withdraw tayo. Sabi nyo hindi nakaka-withdraw. Sabi nyo guys, hindi nakaka-withdraw dito. Ba't naka-withdraw ako? Ayan o. Yay! Na-miss ka ang pera ng won. Ang pera ng mga upa na hindi mo tayo kilala. Oh, dito lang yan sa may Hana Bank. Mismong dito, sa may tabi ng yung bear na pinag-upuan ko. Ayan o. Katabi niya yan. Dito yan sa may Hana Bank. Sa may arrivals to. So guys, may mga reports kasi talaga na hindi daw sila nakaka-withdraw dyan. Doon pa raw sa may taas. So if ever na mangyari sa inyo na hindi kayo naka-withdraw dyan, ang gagawin nyo lang is umakyat kayo sa taas sa may departures area. Doon daw kayo mag-withdraw. So sabi sa Klook, mapipick up daw yung ating SIM card sa may gate A. So ito yung Hana Bank, di ba, pinag-withdrawhan natin. Tapos ay nakikita ko gate A. Doon lang yata yung pick-upan nito. I'm not sure kung tama, pero try natin. So guys, andito na tayo. Kasi ayan lang pala oh. Diyan ka tayo sa LG Plus U. Ito kasi yung sinabi ng Klook. Ayan oh. Free T-Money SIM card for South Korea Unlimited Local Data LGU Plus. LGU Plus. May nakita ko dito guys. Walaan nyo ko sino. Yes! Si V ng BTS. Ngayon yung may free time T-Money card. Annyeonghaseyo. I have a booking. SIM card, passport. So ayan guys, nakuha ko na yung SIM card. Alam nyo guys, baby tayo dito. Kasi, di ba sa Japan, ako mismo yung nagkabet, nagtanggal. Sila hindi. Pinatanggal lang yung SIM, yung etong case T5. Ano ba tawag sa yung case? Sila nagkabet, sila na rin nag-setup. Wala rin ginawa, in-insert lang. Tapos, pinatry lang sa akin kung gumagana like then yun na. Tapos meron din silang free na ganito na lagayan ng original SIM card. Smart yung sa akin. Ayan o. Tapos, itong pink na to, ang black pink. Charing. Yung pink na to, ito yung free na T-Money card. So, meron na akong T-Money card. And of course, wala tong laman. Kailangan nating i-top up daw sa mga convenience stores gamit ang cash only. So, wala daw credit card.
and all. So ngayon, itatago ko lang din to dahil nga ang gagamitin nga natin is yung kay V. Let's go na! So yung nabook kong SIM card guys, pwede tayong maka-receive daw ng incoming calls and texts. Pero hindi tayo makakapag-outgoing calls. So kung gusto mo mag-outgoing calls, mag-a-avail ka pa doon. May nakalagay doon parang 20 minutes is parang 50,000 won or something like that. Pero hindi ko na, wala naman tayong tatawagan dito. Basta everything naman is sa internet na. So internet na lang gagamitin natin. And if ever man, kung nag-avail ka man nun or hindi, hindi mo rin daw pwedeng gamitin yung SIM card na to for registration, for example, sa mga applications, mga ganyan. So talagang for internet purposes lang siya, sa calls and text lang. So ayan ang sikat na convenience store dito. Nice to see you. Kung hindi nice to see you, yung GS25. So na-miss ko magpunta dito. Ha? Wait, ba't may nakita akong BTS dito na? Aray ko. Ay, 17 to. Kung gusto mo bumili ng IC card, kung kagaya na sa akin kung BTS or 17, pwedeng mamili dito. Ay, na pwede rin, no? Naman eh. Anong naman eh? Ang galing. Tapos magkakaroon ka ng T-Money card. Oh. Try ko kaya. So, hindi ko na magagamit si V. Yan yung ginawa o Jungkook. Ang galing, oh. Antayin natin. Hindi natin na-videoan from una, pero mamimili ka kung anong gusto mo, kung si Jungkook o si V. QR code naman eh. Excuse me, is that a T-Money card? Huh? T-Money? I mean, what is that? Oh, not T-money. This is T-money. What's naman eh? It's like T-money. Oh, it's like T-Money as well. And then you can load it and then pay into the bus, convenience stores. But mostly... Subway is okay. Huh? Subway. Oh, okay. Got it. So, ngayon ko lang narinig tong naman eh. Pwede pala tong pangbayad sa mga bus and all. Ay, itsura oh. Can I see it? Jungkook? Yes. Yay! Are you going to Clash concert? Meron ding 17, no? Ayan, no? Mamimili ka dyan, no? Suga. Wow. 17? Yeah, I'm a fan of 17 and BTS. How much is that? I just know. Oh, Depending 1,000 yen, 1,000 won, 10,000 won. Okay, but it will be your load. It will become your load. It will become your load. sorry, my English. It's okay. Wow, ang cute guys. Sinerge ko guys kung ano yung Namane card. So parang nga rin siyang IC card na pwede mo siyang gamitin pambayad sa mga convenience stores, sa buses, lahat ng mga transportation dito sa may South Korea. Tapos yun, pwede mo rin siyang pambayad sa mga restaurants, sa mga cafe. So parang nga siyang para siyang yung T-Money card nila. Tapos yung pwede mo rin siya i-custom design. Pwede mong kung yung favorite K-pop idol mo, pwede ring pets mo, travel memories, so pwede daw. And hindi rin kailangan ng bank account. Talagang i-register mo lang siya dyan. Dahil dyan, kukuha na tayo ng Namane card at ang gagamitin natin, ang pipiliin natin ay BTS. Dahil dyan, ito try na natin dahil tayo ay bida-bida. English. Tapos, character card. Ang gusto kong piliin ay BTS. Oh, what is your love song? So, sorry, si V talaga pipiliin ko. Confirm, cash. So, ang gagamitin natin ay 50,000 won. Ito, proceed. Amount to pay, 10,000 won. So, lagay natin dito. Oh, cash ito. Oh? At ayaw. Not working. So I'll try card. Or, not working. Ayaw. Credit card. Lagay natin dito. Okay na ba? Please wait after removing the card. Please don't forget your money card printed at the bottom of the kiosk. Ito na siya. Yay! Guys, ito na siya oh. Tingnan mo yung itsura niya oh. So ito yung signature ni BB. BB ko, si V. Kim Taeyong. So ngayon may 10,000 won. May 10,000 won na to. Gusto ko pa rin loadan yung aking previous na T-Money card na V pa din. So para at least dalawa options natin. Sabi dito, no cash, only card is available. Okay, magka-credit card tayo. Siyempre, ang una nating bibilihin, ang favorite ni Jungkook imnida. Ito yung favorite ni Jungkook. Iniinom niya dati sa live niya. Banana milk. So, try din natin ulit. Na-miss ko to. Meron din ganito sa Philippines, pero hindi siya yung gantong lagayan. Parang gantong lagayan siya. Parang carton. Pero syempre, iba pa nito dahil Korea to.
Wala, walang tao. Napa self-counter lahat. Ang galing, kanya-kanyang bayad. Tapos hindi ko alam kung paano maglo-load. Sabi, T-Money top up. All 3 locations can pick up Wow Pass card, excluding 6 digits QR from the machine in front of the store. So ito siguro yun. Wow Pass card with T-Money. Ano ba yan? Ang gulo. Sige, try natin. Pero magsa-self check out muna ako dito. Wala, paano yan? Gaganto. What if mag-apply na ako dito? Wala, ayaw. Yun, 1,800 won. So, lagay ko to. Ano pinagagagawa ko? Okay na? Okay, let's go. Grabe, ito talaga yung inantay kong matikman dito sa Korea ulit. Ang sarap! Lasang banana! Pero grabe yung trust ng mga tao dito, no? Self-punch kung may bibilhin ka. So talagang honesty is the best policy. Ngayon, hindi ko alam kung paano mag-charge ng Korean ng T-Money card. Saan? Ano ba yan? Bahala na, try ko lang. Guys, may bago ako na-discover. Kasi napansin ko, di ba kumuha ko ng Namane card. Tapos meron pa ditong kakaibang Wow Pass card. So ngayon, pinagsasearch ko siya. So almost the same lang siya, pero may bago akong nalaman. Ito bago lang to. Kasi nung last punta namin, wala. Anong tawag dito? Meron sila ngayong bagong card na tinatawag na climate card. So, sabi kasi mabibili daw yun sa mga nice to see sa mga convenience stores. Pero dito walang counter kasi self-counter nga yan, di ba? Tapos, ang kiosk lang dito is sa Namane at saka yung Wow Pass. Pero, try natin bumili sa labas kasi unlimited ride daw yun within Seoul. Basta Seoul ka lang mamamasyal. Usually, Seoul lang naman din tayo. So, ang ano kasi dito, let's say for example, 1 day pass lang yung gagamitin mo. 5,000 Korean won lang. Tapos unlimited na kahit ilang beses ka magpabalik-balik sa iba't ibang lugar basta within Seoul lang. Grabe. Kung 7 days ka naman, 20,000 Korean won. So ako 7 days ako. So basta within Seoul ka lang mamamasyal, fix na yun. Yun na yung ano mo, itap mo lang ng itap ng itap. Yun na yun. Wala ka na babayaran na iba. Yung kundi yung 20,000 won. Kumbaga, parang binayaran mo siya for unlimited. Niload mo 20,000 for 7 days. Unlimited na yun. Basta within Seoul lang. Pero let's say pupunta ka ng Suwon, that's outside Seoul, hindi mo siya magagamit. So ang kinaibahan lang niya sa mga Namane card, sa T-Money card, sa Wow Pass card, yung Seoul Climate card is magagamit mo lang siya sa mga public transportations. At saka parang pwede rin sa mga bike. Sa bike daw pwede rin. Unlike kapag yung mga T-Money card, yung mga Namane, pwede mo siya ipambayad sa mga convenience stores, sa restaurant. So yun lang yung kinaibahan niya. Pero it's a good deal na rin, di ba? Tapos napaka cost effective niya kung unlimited ka naman mamasyal for 7 days. Kasi let's say kunyari aabutin yung total mo ng 40,000 Korean won for the whole week yung train cost mo. Pero since naka-unlimited ka, 20,000 ka lang. Ang galing, no? Basta within Seoul ka lang, within Seoul mo lang siya magagamit. So kailangan meron ka ring T-Money card para meron kang pang backup or kaya Namane card. Ang galing, may bago tayong nalaman. So ngayon, hahanap tayo ng convenience store sa labas. Doon tayo bibili ng Seoul Climate card para matry natin kasi nga first time lang natin. So ngayon, 1:22 PM na, ang dami kong nire-research about Korea muna before tayo lumabas ng airport kasi baka usually lahat andito available. So I think I'm okay na. Let's go na. Pumunta na tayo sa ating bus station. Guys, kung magbabus tayo, dyan tayo bibili ng ticket. O, dyan, kung gusto nyo magbus, dyan lang yan. Near yan ng exit 4. Ayan yung exit 4. Oh. Ako kasi mag-i-stay ako sa K-Pop Hotel Seoul Tower. So malapit siya sa Myeongdong. Actually, parang Myeongdong area siya eh. Pero ang sabi kasi dito, mas malapit siya kung bababaan natin is Hoyeon Station sa Namdaemun Market. Pero, nung chinek ko kasi sa may neighbor map, 2 transfer siya. So, ibig sabihin, pag nag-train tayo, pag unang train natin, bababa tayo, lalakad na naman, train na naman, tapos itong dami nating dala, bigat na bigat ako. Gusto ko sanang itry yung train, kasi ginawa natin sa Japan, noong una bus tayo, diba? Noong una punta natin, tapos nag-train tayo. So, ganun din sana gusto kong gawin ngayon, kasi natry ko na yung bus noon. Pero since super dami kong dala, bus na lang talaga. And then, kung bibili kayo ng ticket, pwedeng sa Klook, pwede rin dito. Pero ako dito na lang ako bibili. Pero iniisip ko, kakain muna ako kasi more than 1 hour yung biyahe. Kumain pala tayo kaninang morning dun sa may Kansai Airport. Pero anong oras na? Mag-aalas 2 na, hindi pa ako nagla-lunch. So ngayon kakain muna ako, then saka tayo bibili ng ticket. So sa Klook nakita ko, wala akong nakitang drop-off papunta sa
Hoyon Station, which is yung Namdaemun Market. So, ang next closest doon is Myeongdong Station. So, kapag ka sa Myeongdong tayo nagpababa, via bus, ano na lang siya, 10-minute walk na lang siya, 5 to 10-minute walk papunta sa hotel natin from bus station. Unlike kapag ka sa may Hoyon Station, 200 meters na lang siya, so 3-minute walk na lang siya. So, either way, makakarating naman tayo kung saan tayo, kung sa Myeongdong man tayo, or kung doon tayo sa Hoyon Station. So, let's go. Kain na muna tayo, hanap muna tayo ng ating ticket. Pero, before anything else, I think kailangan ko rin tingnan dito kasi baka mamaya magkaiba yung Klook, magkaiba yung bus tickets. One guys, pwede naman kayo mag-book dito ng bus tickets nyo kung alam nyo. Dati kasi dyan kami nag-book sa kiosk. So, either way, kung anong mas helpful mamaya, yun na lang gagayahin natin. Dito na lang tayo kumain sa Mokyoko. Kaso nga lang, mukhang yuko eh. Charot. Siyempre, wag na tayo dito guys. Japanese ramen and katsu. Grabe. 2 weeks tayo sa Japan, kaya utang na loob. Tama na muna tayo sa Japanese food. Mamimiss natin yan, pero wag muna ngayon. Japanese food din pala to. Hindi ako nilalawiwan ng mga Japanese food. Pero ito na kasi yung pinakamalapit eh. Ayoko na maglakad sa dulo. Sige, ito na lang. Spicy tonkotsu ramen in mini rice with char siu set. 16,500 won. Ito yun, di ba? Pero nasan yung set niya? Wala siyang set. Wala na yung set niya. 16,500. Ah, okay. 16,500 won. Tapos, water tayo, syempre. Bottled water. Payment, 17,500 won. Credit card. Amount to be paid, 17,500. So, ito na nga ang ating order, guys. Nagwagi na naman ang Japanese food. Hindi na talaga tayo nilubaybayan ng Japanese food. Pero it's okay. Ito naman natin eh. Saka ito kasi yung pinakamalapit. Kasi ang layo pa nung iba. Ayoko na maglakad, napapagod na ako. So let's try. Parang hindi ako nag-try ng ganito sa Japan. Marami na ganito. Oh, sarap. Para kung bumalik sa Japan, kakarating ko lang ng Korea. No? Wala pa akong 24 hours dito. Parang sininok ako. Medyo maanghang siya pero kaya ko. Parang 7/10. Yan siya. Kasi ito yung lagi natin binibili ng mga beef. Char daw to eh. So try natin. Ah, sarap. Ang sarap. Wala pa akong pagkain na hindi na ako nasarapan. Puro ko nasasarapan. At of course, legit na kimchi from Korea. Nasa Korea na talaga ako. Ang sarap ng kimchi. So guys, tapos na akong kumain, then nag-CR muna ako, nagbawas muna ako. Yung toilet, kasi ito yung pinagkainan natin nung Mukyoku. And then, since 1 hour pa yung ating travel, nag-CR muna ako. Kasi alam nyo na mahirap tayo pag sa bus na magka-problema. Then sa tapat ng Mukyoku, meron din palang bus tickets dito. So tara, let's go. So guys, nakabili na ako ng ticket from dito hanggang sa airport. Ang halaga ay 17,000 Korean won. So ako kasi Yehon Station at saka Namdaemun Market is iisa lang daw. So dito tayo sa platform 5B4. Diyan lang daw yung sa may labas. So hindi inahanap ko yung time. Walang time na nakalagay, no? So ano siya, hindi sila strict sa time. I don't know. Walang nakalagay na time eh. Diba usually dapat meron? Wow, grabe ang lamig talaga sa Korea. Iba talaga ang lamig ng Korea, guys. Hindi ko kaya. Parang kailangan kong dumoble ng damit. Iba talaga ang lamig dito. Grabe, ito yung lamig na gusto ko. Doon tayo sa 5B4. So, tama, ayun yun, no? 5B4. Diyan tayo. Saktong labas lang pala ito na agad. So, may nag-aayos naman. Tapos ang gusto niya, nandito lang daw kami sa may line. Wala daw dapat lalagpas sa line. Tignan mo, inaayos niya lang. Ang cute. Ang haba ng pila doon tayo sa 5B4. Pero dito na tayo sa may medyo dulo na. So, ako guys, ang tip ko talaga sa inyo, recommendation ko, pag marami talaga kayong dala, the most convenient way talaga is limousine bus. Nandito lang yan sa harap ko. Ito yung airport, dyan yung bilihan. Pagka-exit mo, ito na. Lahat ng station nandito. Tapos hindi ka na magbibit-bit ng super dami. Unlike kasi kapag magte-train ka, kung marami kang dala, ang hirap kasi transfer, hagdan. Swerte kung may escalator or elevator. Pero most often than not, minsan kasi wala. So, pero kayo pa rin magde-decide. Tapos ngayon, tinry ko sa Uber, nag-check ako kung magkano from here sa
Incheon Airport papunta doon sa may malapit sa may Myeongdong, sa pera natin 2,500 pesos. So kung marami kayo, not bad, mag-Uber na lang kayo. So depende pa rin talaga sa situation kung ano yung pipiliin nyo. So sa mga sinabi kong mode of transportation, mamili na lang kayo kung ano sa inyo. Pero ako as a soloist, ano tayo, magbabas tayo kasi yung pinaka-convenient. Tapos, so akala ko kasi 'di ba walang Yoyon station sa may natin, bus drop-off natin. Pero nung nagtanong, kasi sa Kuluk wala eh. Pero nung nagtanong ako dyan, meron. Kaya doon ako 200 meters lang, 5 to 10 minutes, nasa hotel na ako. Ganun lang siya kalapit din sa may train station. Pero uphill daw kasi yung hotel natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So ang sabi ng Google, nag-search ako, ang recommendation nila is mag-taxi kasi mura lang daw ang taxi kasi nga uphill siya. Pero titignan natin kung kakayanin natin. Kung tamang-tama lang guys, kasi ang oras is 2:39 PM. Ang check-in natin is 3 PM. Tapos ang biyahe hanggang doon, mga more or less 1 hour. So sakto lang pagdating natin doon, pwede na mag-check-in. Ang tip ko talaga sa inyo pag magko-Korea kayo, yung makakapal na jacket talaga. Iba talagang lamig sa Korea. Dati ko pa yung napansin. Noong unang Korea namin, grabe yung inig level ko. Ngayon yung nag-Japan ako, malamig siya. Pero napasabi ako na iba pa rin sa Korea. Like ito, today ang sabi dito, 11 degrees. Pero sobrang lamig, nananapak talaga ng lamig. Pero sa Japan, yung mga 11, 10, malamig siya pero hindi kagaya nito. Ewan ko kung bakit, ano bang pinagkaiba nun? Yung hangin ba? I don't know. Sobrang lamig talaga sa Korea kumpara sa Japan. Ayan, tayo, bus 6001 5B4. So may nag-a-assist sa mga luggage natin. Sila yung maglalagay doon, kaya talagang napaka-convenient. Let's go. So guys, ako yung huling-huling pinaakyat kanina. Buti na lang naabutan ko. Kung hindi, mag-aantay pa ako ng matagal doon. Pero ang maganda dito, nung binigyan nila ako nung nilagay nila yung baggage ko doon sa ilalim, nagbigay rin sila nito. Nilagay nila tong tag na to sa luggage mo para mamaya pag pipick upin mo, ipapakita mo sa kanila. So in that way, hindi siya makakapagbalik-baliktad. Hindi magkakapalit-palit yung mga luggage mo. So, ang kagandahan nito solo ko, reclining siya. Makakatulog tayo kasi mainit. So yun, balikan ko na lang kay mamaya. Tulog muna ako. So guys, yan yung bus namin, kakababa lang namin. Dito na ako bumaba sa Myeongdong Station kasi kanina hindi in-announce yung Yohen Station ba yun? Yung dapat kong bababaan. Pero it's okay kasi second option ko tong Myeongdong kasi nga magta-taxi na lang daw pagdating dito para hindi ka na magla-luggage. So yun na yung Myeongdong oh. Yan, ayan yung palatandaan ko ng Myeongdong, yung Migliore Hotel. Yan, kasi yung nagagandahan kami dati. Kasi ito naman yung Seoul Tower. Seoul Tower. Yung Seoul na lettering na pwede ka mag-picture-picture. Tapos dyan lang yung babaan mismo ng Myeongdong. Super lapit. Tignan nyo guys, from here, yung speed call na Uber, 891 yung pinaka pwedeng ma-charge sa'yo. Pero alam mo kung magkano equivalent ng 891? 354 pesos lang oh. Tapos kung ito namang hindi speed ito 59, 235 pesos lang yung 59. So, 'di ba? Ang mura ng taxis sa Korea. Sa Japan hindi ko 'to magawa kasi sobrang mahal ng taxi sa Japan. Never ako nag-taxi sa Japan. Isang beses lang nung una ako punta ng November, pero nung Cherry Blossom, never ako nag-taxi dahil super mahal. Sibubo ko na tong Uber para dahil nga uphill daw, medyo uphill daw yung K-pop Hotel Tower. So, tara na. Pag pupunta kayo dito sa Seoul, lalo sa Myeongdong, wag nyo kakalimutan mag-picture dyan ha. Sa Seoul, nakalagay na ganyan. Dito lang yan sa Myeongdong, sa may number 3 entrance, tapat ng Migliore sa kabila. Malapit na ang aking Uber. Yun siya, 9534. Yan na. Ay, yung saya. Ang taas ng hotel ko guys. Ito na ako malapit sa Namsan Cable Tower. Sa Namsan Cable Car. Nakakatawa. Wow, Cherry Blossom. Lang pala guys, doon tayo sa may taas. Madamali lang yung driver na paikot-ikot. Pero ito na yung ating hotel. K-pop Hotel Seoul Tower. Tapos doon na yung Myeongdong pag diretso niyan. Medyo uphill lang siya pero hindi naman pala super taas. Pero malalaman ko mamaya. Hindi natin masasabi dahil hindi pa natin natatry. Pero ayan lang yung Myeongdong oh. Ayan lang pag diretso mo lang yan. So ano to? Self-check-in din. Parang self-check-in no? Namumura ako sa self-check-in dahil nung Shinjuku tayo, self-check-in. Pero ito yung itsura niya sa baba.
Pero nung Osaka, meron receptionist dun eh. Business hours, no rooms, ano yan? Please put your key into this box when you check out. If you see the QR code camera on the wall next to the room TV, it ulit. How about the Wi-Fi? Lockers are available on basement 1 of this building. They are provided in medium large. So naglagay lang sila JB Romulo. Ayan. Tapos ito, 205. Ang galing naman ng check-in. Ganun lang. So tara na. So pag 205, of course, automatic na yung second floor kasi sa number 2 nagsisimula. May mga luggage din dito, oh. Luggage storage. Hindi ko lang alam yung password ng Wi-Fi. Baka nasa room. Second floor. May cafeteria. Touchscreen yung ano nila. Ito na. Room T205. Dito tayo sa dulo. Nare-request ko lagi yung dulo para hindi maingay. Oh, ito na yung room. Uy, not bad siya for me. Tapos lagay natin to dito. Okay, so ito ang ating room. Maliit lang. Pero not bad. So, ito ang ating room. Mag-room tour tayo. So, ito, ano to? Flashlight. May flashlight tayo dyan. Tapos, of course, yung mga ilaw. May emergency light din just in case mawala ng kuryente. Tapos, may sariling ref. Ayan, may maliit na ref. Galing. Tapos, of course, aircon. Tapos, sabitan ng mga hanger. Saka may diffuser. Medyo mabango yung room, ha. In fairness, nakakatuwa. TV. Then, also meron ding dryer. A hair dryer. Tissues. More tissues. Tapos, ang laki ng kama. Parang queen size siya, oh. Ang laki ng kama. Tapos, yung mga bagahe mo, pwede mo pang ilagay doon sa ilalim. And then, ito, medyo maluwag. Maliit yung table. Naliliitan ako. Pero, okay lang. Pag magbo-work, pwede na. Tapos, CR, ito. Uy, not bad yung CR. Hindi naman marumi. Malinis din yung CR. Tapos, yung mga towels. And, ito, may kasamang shower. Clean cotton body wash. At saka for the hair. So, yung internet niya pala guys, ito nasa likod ng TV. Iniscan ko lang siya. Tapos, nag-speed test ako ngayon. Grabe, ang bilis. 746 saka 595. So, upon booking, ni-request ko talaga. Sabi ko sa kanila na kailangan ko ng malakas na internet sa tahimik na room. So, ito yung binigay sa atin. So guys, sobrang mura natin na book tong hotel na to kasi 'di ba, BTS season ngayon. So 4 days lang tayo mag-i-stay dito kasi nung unang nag-book ako, nang in-straight ko na 1 week hanggang sa concert day, wala akong makitang hotel na mura tapos walang within Myeongdong. Ang lalayo na ng iba as in doon na sa paduluduluhan outside na sa pinaka city center. Kaya ang ginawa ko, nagtry akong hiniwalay ko noon yung Sunday to Thursday kasi ang start ng concert is Thursday. So nakibigla tong lumitaw. Tapos another book ako ng Thursday to Sunday para sa concert. So medyo ano siya, kasi mag-change tayo ng hotel pati ng Thursday. Pero ang mura natin nakuha to kasi nung mga nagtitingin ako nung nakaraan dahil nga BTS concert season 2, normally umaabot ng 10,000 to 15,000 per night talaga. Pero ito, nung nakita ko agad to, tapos mismo sa Myeongdong pa, natuwa ako kasi ang mura lang. Tapos, sa akin okay naman yung lugar eh. Solo lang naman ako plus as long as malinis ang lugar, tapos malapit, okay na ako dun. Ang pagkakabook ko dito ay 13,272.98. Ayan o. Ay, nakikita ba? Ayan, 13,272.98 kung nakikita nyo. So, kung 4 days yon, pumapatak lang ng 3,300 more or less per night, which is super mura na dahil, you know, BTS season plus Cherry Blossom, sobrang mahal talaga ngayon. So, for me, super worth it na to. Ang tanging problema ko lang is that yung lamesa, naliliitan ako kasi nga 2 laptop gamit ko lagi. Pero other than that, the rest malinis siya, mabango, may aircon, kompleto lahat. So, mabilis yung internet. Wala na akong hahanapin. Tapos, medyo malayo din to sa may pinaka-daanan. So, ibig sabihin, actually, dyan lang yung daanan. Yung room ko medyo malayo sa daanan. Kasi nag-request ako ng ganon na tahimik. So, yun. Tapos parang ano ko lang, kasi may gumagalaw sa katabi kong room. Parang naririnig ko yung mga galaw-galaw. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun. Pero other than that, yun lang. So ngayon, gagawin ko muna,
Papahinga muna ako ngayon, baka mag-sleep muna ako, and then later magtitingin-tingin lang ako sa vicinity. So yun lang muna siguro ngayon, tatapusin ko muna yung video. So abangan nyo sa mga susunod nating kabanata dahil mag-vlog talaga ako sa concert. Kung anong meron sa concert, ipapakita ko. And then yung mga fan cams, i-upload ko rin yan sa mga social media pages natin. So i-follow nyo na lang ako sa mga social media pages na nakikita nyo sa screen ngayon. And kung nagustuhan nyo rin ang vlog natin ngayon sa YouTube, huwag nyo rin sanang kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin ang bell icon para every time na mag-upload tayo ay manonotify kayo. At huwag nyo rin sanang kalimutan mag-like at mag-comment kung may mga questions kayo, sasagutin naman natin yan. At yun lang, see you on our next video. Bye-bye!